Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga rin po. Sino gustong pumunta sa langit? Sino gustong mapunta sa langit? Ngayon na. Sa kanan. Usapin kaligtasan ang inihayag sa atin ng Diyos. Sino ba ang makakapasok sa langit? Yung mga ganong usapin ay kadalasan laging maraming issue yan ng mga iba't ibang relihiyon. Sino ba ang makakapunta sa langit? Sino ba ang tama? Sino ba ang karapat-dapat? Dami laging nagdebate sa mga ganyan. Ngunit pinaliwanagan ni Kristo ang lahat ng kanyang mga alagad. Kasi sa Leviticus mga alagad niya, sabi niya ng kanyang mga alagad na, Panginoon, mayroong nagpapahayag doon gamit ang iyong pangalan. Pinagbawalan namin dahil hindi lang natin kasamahan. Pero ang sabi ni Kristo, kahayaan ninyo. Dahil ang sino bang hindi laban sa atin, panig sa atin. Walang sino mang nagpapahayag gamit ang pangalan ko na laban sa atin. Sa ganitong bagay, sino ba yung bilong sa Diyos o sino ba yung hindi kasali sa Diyos? Kaya sa paliwanag ng ating Panginoon Jesucristo, sinasabi niya na napakahalaga yung isang bagay na hinahanap ng Diyos para ikaw ay makasama sa kanyang kaharian. Napakasimple lang. Sabi ni Kristo, mamuhay kang may kalinisan, mabuti, matuwid. Kaya nga sabi niya, kung ang mata mo ang nagkasala, dukutin mo yun. Kung yun ang magiging sanhi ng pagkahulog mo sa impyerno. Kung kamay ang sanhi ng iyong pagkakasala, sa niya putulin mo. Kasi okay naman pumasok sa langit na putol yung kamay, at kung ang paa mo ang nagkasala, putulin mo. Kasi okay lang naman, mapunta ka sa langit na putol ang paa, kaysa kung ito yung katawan mo, mahuhulog ka naman sa impyerno. Sa ganitong aspeto, ipinapaliwanag ni Kristo na napakasimple lang pala ang hinihinging requirements ng Diyos para ikaw ay makapasok sa langit. Sa tingin ninyo, ano kaya? Sa tingin ninyo, ang maging mabuting tao at walang bahid ng kasalanan. Amen. So yun lang, hindi nyo kailangan lumipat ng ibang reliyon para kayo ay makasama sa hindi nyo kailangan magpabinyag ulit. Kailangan binyagan ulit para maligtas. Kailangan huwag na kumain ng dinuguan para maligtas. Ano pa? Maistan mo ng kaliskis para maligtas. Ang sabi lang ng Diyos, alisin mo lang yung mga bagay na nakapagdudulot sa iyo ng kasalanan. Alisin mo lang yung mga bagay na nakapagdudulot sa iyo ng kasalanan at makakapasok ka sa kaharian ng langit. Amen. Kaya sa madaling sabi, kung ikaw ay chismosa, kailangan mag-chismis kung gusto mo pumunta sa langit. Siyempre na. Diba? Sabi pa rin. Hindi yan magsamba-samba ng mga ganyan kasi maniterno ka. Kailangan mong binyagan uli kasi yung binyag mo, hindi totoo yun, binyagan uli para mapunta ka sa langit. Sabi lang ni Kristo, talang magtatasala. At kung ano man yung mga bagay na naging sanhi ng yung pagkakasala, kahit pa mata mo yun, tanggalin mo. Yun lang. Ingatan natin ang mga bagay-bagay na nakapagpapadumi sa tao sa paningin ng Diyos. Sapagkat hindi pisikal ang hinahanap ng Panginoon na kalinisan, kundi yung ating espiritual na kalinisan.
Kaya mga kapatid, huwag tayong malito, magulo ang ating kaisipan pagdating sa kaligtasan at kung sino ba yung maliligtas. Kasi hindi hinahanap ng Diyos kung anong iyon mayroon ka. Ang hinahanap ng Diyos ang kalinisan ng iyong pagkatao. Amen. Kaya nga, bawal sa langit yung gitira. Bawal sa langit yung mga naninira. Kasi yun ang nagpapadumi sa buti ng tao. Bawal sa langit yung sip-sip. Kasi nagpapadumi yung sa buti ng tao. Bawal sa langit yung pagkailamin, maliwanag. Kung pagkailamira ka, sabi ni Kristo, listen mo yun. Kasi hindi ka makapasok sa langit kasi walang pagkailamira sa langit. Kung yung kamay mo ay malikot, kung hindi mo kayang baguhin yun, putulin mo na lang. Kasi mas okay pa. Walang kamay na malinis na makapasok sa sariyan. Napakasimple lang. Wala nang iba pang inihayag si Kristo na ganito. Kailangan mong ulit-ulitin magbinyag. Kailangan mga bagay na bubuhay ay huwag kang kumain ng ganito, huwag kang kumain ng ganyan. Kailangan ganito, ganyan yung uri ng pagsamba. Kailangan ganito. Sa pagpapahayag nito, pinakita ng Diyos na ang kanyang kalooban ay ang mamuhay tayong may kalayaan. Unang-una doon yung kalayahan sa pagkakasalan. Huwag nating panghinayangan ng mga bagay-bagay na kung saan yun naman ang nagdudulot ng kasalanan sa buhay natin. Ngunit paano ba mababago natin yung ating mga sarili lalo tigit sa nakasanayan na natin ang mga bagay-bagay na ito? Paano ba mababago yung ating sarili? Yung lalo na kung nasanay ka ng pang chismis. Pag may nakita ka, yun na naman yun. Iba na naman kulay ng buhok. Bilis. Mga kapatid, sa tulong ng awa ng Panginoon, ang tao ay nababago. Kaya nga sa mga pagbasa natin, lalo na sa unang pagbasa, kung mapapasin ninyo, yung mga tao nagreklamo siya. Kaya sabi ni Moises, mabuti pa mamatay na lang ako kasi bakit mo ako dinala dito sa ganitong sitwasyon? Sa isang punto na wala na siyang magagawa. Pero sabi ng Diyos, magtiwala ka sa akin, Moises. Kasi kaya mong gawin ang lahat at i-provide ang lahat ng bagay para kayo ay mabuhay. Sa bayag ito, pinakita ng Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang tulong, kaya nating baguhin yung ating sarili tungo sa pagiging mabuting anak ng Diyos. Patuloy tayong tumawag, manampalataya at panalangin upang tulungan tayo ng Panginoon na ituwid ang ating mga sarili at pagkakasala upang maging ganap tayo na maging karapat-dapat sa kanyang kaharian. Kaya ganun din ang pahayag ng ikalawang pagbasa. Anong sinasabi doon? Tawagin ninyo ang Panginoon at pahira ng labis ng may sakit, tapos tawagin yung mga gagamot. Ipinahayag dito na kailangan natin ng Diyos. Sapagkat sa mga simpleng bagay, bagamat kung titingnan natin ay madali, pero sa katotohanan, mahirap itong gawin dahil ang tao ay likas na hindi ganap katulad ng Diyos. Kaya nga sa pasimula pa lang, nagkasala agad ang tao. Si Eva at si Adan. Nagkasala agad sila. Kaya isang pagpapakita ito na sinasabi ng ating Panginoon ay bigyan nating pansin ang mga bagay-bagay na mahalaga sa Diyos. Ito yung ating spiritual na kalinisan. Amen. Kaya mahalaga ang bawat pagkakataon na tayo'y makapanhig
sa tahanan ng Diyos. Amen. Kaya nga tanong, paano makapunta sa langit? Hindi nga marunong pumunta ng simbahan. Sino ang gusto mapuntang langit? Lahat gusto yun. Wala naman siguro tamang gusto pupuntang impyerno. Pero tanong, bakit ang tama pumuntang simbahan? Sapagkat itinalaga ng Diyos ang simbahan, kung mapapansin natin, sa buong kasaysayan ng Biblia, may mga taong itinalaga ang Diyos upang pangunahan ang kaniyang mga anak na gumawa ng mabuti at turuan na maging mabuti sa kanyang paningin upang pagdating ng itinakdang araw ng Diyos ay lahat makibahagi sa pagpapalang ganap sa biyaya ng buhay, ang buhay na walang hanggan. Bago dumating si Kristo, nagpadalas ang Diyos ng mga propeta. Sinong may kilalang propeta? Wala mo ba? Nagpadala ng mga propeta ang Diyos upang ituro ang kanyang mga salita at maging gabay sa pamumuhay na matuwid. Hanggang sa dumating si Kristo. Hanggang sa pag-alis ni Kristo, itinalaga ang mga apostol. Pagsunod ng mga apostol ang sunod. Ang tinatawag na the Church Fathers. Nung mamatay na yung mga apostolis, nagtalaga ang mga apostolis na tagapamahala sa itinatag na simbahan ni Kristo, yung tinatawag na Church Fathers, ang mga sunod na mga apostolis. Hanggang itong mga Church Fathers, nagtalaga ng mga pare, mga obispo, hanggang sa kasalukuyang panahon may mga pare upang ituro ang kabutihan ng Diyos at maging gabay. Kaya yun nga lang, ang mga anak ng Diyos ay patuloy pa rin binabaliwala ang panawagan ng Panginoon na makibahagi sa kanyang aral at turo upang maunawaan ang kanyang mga salita. Simple bagay lang po yun, mga kapatid. Kaya nga minsan nagtataka tayo, lahat naman gustong pumunta sa langit, pero ayaw magsimba. Amen. Sapagkat yung pagsisimba, yun yung pinakaunang step para unti-unti mong babaguhin ang iyong sarili sa kabahagi mo sa kaharian ng langit. Amen. Huwag natin antayin. Patay na sa pagpipilitang ipasok. So, paano mo ba masasabi sa Diyos na, Lord, gusto ko po pong magbago? Ay, patay ka na. Yung misa ng pare, yung basbas ng pare ay isang panalangin yun na sana kaawaan ka ng Diyos at patawarin sa iyong mga kasalanan. Yun na lang ang magagawa ng pare pagpatay na. Pero kung buhay ka pa na dinadala mo ang iyong sarili na, Lord, tulungan mo akong mapabuti ang aking sarili sa iyong paningin upang pagdating ng araw maging bahagi ako ng iyong kaharian at maging bahagi sa tahanan ng langit. Lord, tulungan mo po akong mabago yung aking sarili na kung chismosa ako Lunes hanggang Sabado, pwede Lunes hanggang Biyernes na lang muna. Sunod, Biyernes na lang. Kasi yung pagbabago, hindi naman pwedeng instant yun kasi mahirap yun. Kaya mga kapatid, sa paalala sa atin ng Diyos, napakasimple lang ang hinihingi ng Diyos, maging malinis sa kanyang paningin. Alisin ang mga bagay na hindi karapat-dapat para sa kanyang kaharian upang tayong lahat ay mapunta sa langit. Kaya sa pamamagitan ng mga tinalaga ng Diyos sa mundong ito para ipangaral at ipahayag ang kanyang salita, patuloy dapat tayong sumalima, patuloy dapat tayong tumuhon, makinig, mag-aral, magnilay at manambahan upang sa paunti-unti ay mababago natin ang ating sarili sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos. Sa tunay at totoong karunungan ng Diyos. Amen. Kaya tayo tuloy ay minsan sa
kawalan ng karunungan natin tungkol sa Panginoon. Minsan nalilito tayo tuloy, paano ba maliligtas? Saan ba matagpuan yung kaligtasan? Yeah. Pag pinuntahan tayo ng mga nagabahay-bahay, may mga malaking Bible, daladala, tanong naman ang tanong. Amen. Bawal na yan na ito, hindi yan ganyan, para kay maligtas. Kaya tuloy tayo na, ano ba yung kaligtasan? Maliwanag na yung sinabi ni Kristo, maging mabuti ka lang. Maliligtas ka na. Ba kasi, when you are very religious, sama naman ang galing. Diba may mga ganon? Nagkapansin ba kayo ng mga ganon? Na sobrang relihiyoso. Diba? Kung makapansin pa, nakapaldang mahaba, formal. Tapos pag-uwi, dismusa naman. Diba? Nakapansira naman ng ibang relihiyon kasi sila lang daw yung tama. Kaya sa paalala natin, Panginoon, religiosity is the first stepping stone para mabago yung sarili. But it is not the core value of salvation. Dahil ang salvation, nagsisimula yan sa iyong puso, sa iyong pagkatao. Ang salvation ay nagmamatter yan sa kabutihan ng tao. Ang religion, itinalaga ng Diyos upang maging gabay sa paggawa at pamumuhay ng mabuti at maging reflection natin sa araw-araw at maging salamin natin upang makita yung ating sariling kamalian sa buhay para magiging ganap tayo sa mata ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pag sinabing religyoso, buhay yun. Hindi yun yung panalangin, pananampalataya at pananambahan lamang. Ang pagiging religyoso, yung pinahayag ngayon sa atin ni Kristo, ay yung buhay na matuwid. Kaya hindi nagmamatter kung ano yung mayroon ka bilang isang pananampalataya. Kaya kung saang relihiyon ka itinalaga ng Diyos, dapat pagyamanin mo yun. Kaya nga, ang sabi ni Kristo, hindi dapat naglalaban-laban yung mga namamahayag sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Kaya nga sinaway niya yung kanyang mga apostolis. Sabi ni Kristo, hayaan niyo sila kung sila'y namamahayag at nagtuturo gamit ang kanyang pangalan. Sapagkat hindi yun kaaway, kundi kapanalig, sapagkat walang kapanalig ang gumagamit sa kanyang pangalan na laban sa kanya. Amen. Kaya ang tunay na reliyon ay marunong rumispito sa uri ng pananampalataya ng iba. Amen. Maliwanag na po yung mga kapatid. Dalawang bagay ang ipinaalala sa atin ng Diyos. Una, ang kabutihan at kaligtasan ay nagmumula mismo sa iyong sarili. Hindi nakabatay doon sa reliyon. Pangalawa, ang reliyong pinapatubayan ng Diyos ay ang nagtuturo ng ikabubuti para sa lahat, hindi naninira ng ibang pananampalataya. Sapagkat ang reliyong gumagamit sa pangalan ni Kristo may mabuting motibo at kalooban, panig sa Kanya. At ang tunay na panig sa Kanya, hindi naninira ng ibang nagpapahayag ayon sa pangalan ni Kristo. Ibig sabihin, tingnan natin mga kapatid kung sino ba talaga ang reliyong nagtuturo ng mabuti. Sapagkat kung isang reliyong tinuturuan ka para siraan yung iba, mag-isip-isip ka na. Kasi ang tinuturo ni Kristo ay pagmamahal at respeto, hindi pang-aaway. Kaya mga kapatid, kung minsan yung reliyon mo ang naging sanhi ng pagkakasala, sabi ni Kristo, maaari mo rin bitawan kaysa nagiging masama ka na rin. Kaya, pagsikapan natin na mabuksan ang ating kaisipan sa pamamagitan ng turo at aral ni Kristo upang makita natin sa ating mga sarili mismo saan ba ako nagkasala sa Diyos. Makasalanan ba yung aking mata? Makasalanan ba yung aking kamay? Makasalanan ba yung aking bibig? Makasalanan ba yung aking paa?
sapagkat ang reliyong itinalaga ng Diyos ay refleksyon yun sa bawat isa upang maging basihan at batayan na makita natin ang ating mga sarili kung saan tayo nagkakamali. Upang pagdating ng araw, makakapasok tayo sa langit ng may kagalakan at makakapasok tayo sa klarihan ng Diyos na may pananampalataya bilang mga anak ng Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating sambitin ang sumasampalataya. Tayong sumasampalataya sa isang Diyos, sumang mga pangyayarihan na lumikha ng langit at lupa at ang lahat ng hindi itatindagigit. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos mo sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak pinililikha sa isa sa pagkakadiyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat. Na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanawag siya ang buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay ipinanganak siya ni Maria Virgen na rin tao. Ipinako sa krus alang-alang sa atin ang panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit ng matay at inilibing, at muli nabuhay sa ikatlong araw sa katiparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama, at muling darating na maluwalhati, upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nakapagbigay ng buhay, na nagbubuhay sa Ama. Sinasamba siya at niluluwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa Iglesyang iisa, banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsinuhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Ipinaalaala sa atin ang mga pagbasa ngayon at tungkulin natin mamuhay ayon sunod sa kautosan ng Diyos at paglabanan ang lahat ng kagustuhang gawin ang bawang ninanais lamang natin bilang tao. Pagkat batid natin ang ating kahinaan, pakumbaba tayong manalangin ng ating pong itutugon, Panginoon Diyos, maawa ka sa amin. Ulitin po natin. Naway lahat ng Kristiyano ay maging laging handang may pagtulungan sa lahat ng mga taong tapat sa pagtataguyod ng anumang mabuti. Manalangin tayo. Naway maging bukas ang pag-iisip ng mga pinuno ng ating mga pamayanan, gaya ni na Moises at Jesus, sa pangunawa sa patnubay ng Espiritu, at maging handa sa pagtalima sa kanyang gabay. Manalangin tayo. Naway ang ating mga mandaragat at kanilang pamilya ay manatiling tapat sa kanilang pananampalatayang Kristiyano at mananatili ang pagmamahalan sa kabila ng kanilang pagkakalayo sa isa't isa. Manalangin tayo. Naway may pagkaloob ng mga amot na pagpagawa sa mga namamasukan at ng mga opisyal sa gobyerno sa kanilang mamamayan ang anumang nararapat para sa kanila. Manalangin tayo. Naway mapagtanto natin lahat ng mga biyaya at kayamanan na pinagkakaloob ng Diyos ay hindi upang itago at kamkamin, kundi dapat na ibahagi lalo na sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Isama rin po natin sa ating panalangin ang mga nagdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Aya Catalia Himungala, John Ray Ferrer, Jeffrey Perlas, Michelle Perlas, Marie Chris Ariola, John E.J. Grabe, Madeline Perlas,
at Kiana Riasares. Naway bigyan sila ng biyaya ng ating Panginoon at palaging iligtas sa lahat ng araw ng kanilang buhay upang makapaglingkod ng naayos sa kanyang kalooban. Manalangin tayo. Upang tayong lahat ay matutong makinig sa panaghoy ng kalikasan at sa pagtangis ng lahat ng biktima ng mga trahedya sa kalikasan at hagupit ng pagbabago ng klima, at ng lahat ay matuturing mga laga para sa daigdig na kinalalagyan natin. Manalangin tayo. Sa katahimikan, ilalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, turuan mo kami magalang sa kabutihan ng iba at makipagtulungan sa kanila sa pagtataguyod ng mga pagpapahalaga ng kaharian itinatag ng iyong anak. Ikaw na lang bubuhay at naghahari, magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ay katawan ni Kristo sa pamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-isang katawan ng tayo binyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa ng dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging nawang sumainyo. At sumayin rin. Magbagyan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Buong kagalagang handog natin sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan at dala ng anay at tumarong sa kanyang harap. Magsiyo po ang lahat at ating ihanda ang ating mga sarili para sa pag-aalay.